Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Trista. Hindi ko pinapalagpas ang tambalan tuwing umaga kasi pampag-good vibes ko kayo. Para kayong vitamins ng buhay ko. Ang lakas ninyong magpasigla. Sumulat ako para ikwento sa inyo ang aking love life. Sana ay mag-iwan ng aral sa mga kapwa ko tambalanista. Third year high school ako nang makilala ko si Grant. May boyfriend ako that time pero Grant was my best friend. Ramdam ko naman na type niya ako simula pa lang pero dahil may boyfriend ako, hindi na niya pinush. Hindi ko alam kung ano ang nagustuhan niya sa akin. Hindi naman ako kagandahan. Mas naging close kami pagdating ng fourth year high school. Laging nakatabi sa akin sa classroom kahit dapat hindi. Alphabetical kasi ang seating arrangement at nagsisimula sa letter A ang apelyido niya, samantalang yung sa akin ay sa S. Magkasama kami kahit recess. Hanggang sa uwian, sabay kami. Siya ang nagdadala ng bag ko. Kahit lagi kaming nag-aasaran, malungkot siya kapag absent ako. Sa kasamaang palad, nabuntis ako. Pero kahit may morning sickness, umattend ako ng JS prom dahil gusto daw niya akong isayaw. Ang saya ni Grant noong gabing yon. Halata na ang paglobo ng tiyan ko nang graduate kami kaya hindi ko na nailihim kay Grant ang kondisyon ko. Masela ng pagbubuntis ko at madali akong mapagod kaya after graduation umuwi na ako agad. Hindi na ako nakapagpaalam kay Grant pero alam kong nalungkot siya at nawala na ng pag-asa na magiging kami pa. Dahil wala naman kaming cellphone at hindi pa uso ang social media, we lost touch. I gave birth at pagpasok ko ng kolehiyo, nagkaroon ako ng phone. Ipinagtanong ko ang number ni Grant at tinawagan ko siya. Hindi naman ako nagpakilala pero nabusesan niya ako. We had a reunion kasama yung iba pa naming mga kaklase. It has been 4 years since we last saw each other, pero nang magkita kami, parang hindi kami naghiwalay ng matagal. Balik sa dating kulitan at asaran. Nasundan pa yon ng ilang beses and every time, masaya kaming magkasama. After a while, we drifted apart again. 1 taon ang lumipas bago siya nagparamdam ulit. Hiwalay na kami ng partner ko ng mga panahong ito dahil niloko niya ako. Unti-unting lumalim ang pagkakaibigan namin ni Grant. Mas nakilala ko siya ng lubusan. Magkasundo kami sa lahat ng bagay. Kaya naman nang ligawan niya ako, hindi na ako nagpatumpik-tumpik at sinagot ko na siya. 13 taon na kaming nagsasama ni Grant, kasama ang 2 naming anak. Best of friends pa din kami after all these years. And I have come to realize na may itinadhana talaga ang Diyos para sa atin. Kahit pagbali-balik ta rin ang mundo, kahit magkabuhol-buhol ang daan,
yung taong itinadhana sa iyo, he will find his way to you. Salamat Nicole and Chris sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tambalanista, Krista. To you, Trista! And thank you for sharing your story. Gustong-gusto namin yung huling linya na sinabi mo dito sa ating kwento ng Mahiwagang Burnay. Sabi mo, kahit pagbali-balik ta rin ang mundo, kahit magkabuhol-buhol ang daan, yung taong itinadhana sa iyo, he will find his way to you. Yan. Isang pagpapaalala po sa ating lahat na lahat ng mga taong nakikilala natin, lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, meron po talagang dahilan. 'Di ba? Yung nagkahiwalay muna kayo, ganyan. Mga dagdag yan sa mga dagdag yan sa magandang kwento ninyo. Kasi kapag kakwento mo sa kaibigan o sa kung sino man magtatanong tungkol sa inyong love life, ang gandang isipin na, ay, naghiwalay na kayo. 'Di ba? Or best friend lang pala kayo nung araw, tapos pagdating ng panahon, kayo pala magkakatikiman na pala in the end. Charot. Sa tikiman, ganon. Ano ba yan? Hindi na uubos kaninang alas 8 sa Lamas. Ngayon tikiman, di ba? Naku, baka mamaya kung ano na yan. Hindi, pero ang galing lang, di ba? Mga dagdag yan para mas maging colorful. Yes. ang kwento. Totoo po yung yung sinasabi na kahit pagbali-balik ta rin ng mundo, pagbuhol-buhulin ng daan, kahit ilang taon ang lumipas, kung itong taong to itinadhana para sa iyo, 'di ba? Babalik at babalik yan sa iyo mahahanap niyo yung daan, 'di ba, para makarating sa iyo. Yun yung magandang paniwalaan na talagang merong itinadhana para po sa atin. Agree. Pero hindi naman ibig sabihin porke iniisip natin na may itinadhana para sa atin, hindi na tayo kikilos. In the case of Trista, 'di ba, hindi siya yung parang jumawa pa ng iba, na jonters nga din ng iba, 'di ba? Kumbaga parang she continued to live her life. So, ganun din po sa atin. While naniniwala tayo na everything happens for a reason, kung talagang itinadhanang yayaman talaga tayo, di ba? Pero syempre, alam naman, hindi ka gumawa ng paraan. Kilos-kilos ka rin. Kilos-kilos ka din kasi part of that is learning. And diba? living. And living. Yun ang tawag na nabubuhay po tayo. Kasi kung hintay lang po tayo ng hintay, hindi buhay ang tawag dyan. Diba, naghihintay ka rin para kang Tegi, kwento diba? ni Juan Tamad yun. Sa true. Yung hinihintay mo na lang na mahulog, yung ubas o yung mangga o bayabas, diba? Kaya lang di mo na pwedeng angkinin yung story na yon kasi nauna na si Juan Tamad. Tama. So kanya-kanya gawa ka ng sarili mong kwento. Correct. Diba? Para pumatok ka rin. Sa true. O katulad ng kwento nito ni Trista, diba? Maaaring naniniwala siya na meron talagang taong naitadhana para sa kanya. So ang ginawa niya, nag-continue lang siya sa pagmamahal. Tama. Nag-continue lang siya makipag-jowa, diba? Kasi baka ito naman talaga. Pero iba pala yung meant to be niya. Yes. Ay, bonggang-bongga ka dun, Trista. Di ikaw na. 13 years together. Congratulations. Ikaw na talaga. Kaya nga isa sa mga comment agad dito na bumulwag sa atin, sa mga nanonood naman sa FB Live, very nice story. Totoo yun. Kung kami nagandahan sa story mo, Trista, paano pa ikaw mismo na naka-experience niyan? Agree ako sa sinabi mo, partner, na totoo, no? Pagandahan tayo ng kulay ng kwento ng buhay Pagandahan tayo ng coloring book natin. Tama. Diba? Habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. At ikaw, Trista, ang ganda ng coloring book mo. Makulay din yung sayo. Totoo yun. So, totoo yun. Na ano kami na kinilig, na inspire, diba? Nalungkot at nasiyahan din in the end mula sa kwento mo. At kung isa-isahin mo yun, ang ganda ng kulay ng buhay mo, no? Punong-puno na siya ng kwento yan. Correct. Pagtanda mo, ang sarap ikwento sa mga anak mo, sa mga apo mo. Apo, alam mo ba nung araw? Landi-landi ko. Yung tatay, yung napangasawa ko, hindi siya yung unang nakabuntis. Alam mo, mukha lang akong mahina, apo. Pero nakakarami ito.
Matibay to. Yung tuhod ko, ako, sasabihin ko sa'yo ang formula. Yeah. Hindi mo kailangan ng balot, iha. Hindi. Lola, nakakatakot boses mo. Hindi naman sa nananakot. Pero nasa lahi natin yan. Yan, matitibay. Yan. Lapitin. Yan. Hindi maganda, 'di ba? Katulad nga na Agree lagi ako nating sinasabi. Total, I think it's first day of classes for a lot. 'Di ba? Marami ang pasukan na talaga kasi may mga iba na nauna in the first few weeks, 'di ba? Pero marami po ang pasukan na po ngayong panahon na ito. And syempre, every time na papasok po tayo, ang intention po natin eventually makagraduate. At pag nag-graduate po tayo, 'di ba, lagi may commencement speaker. At ang commencement speaker, lagi pong makulay ang buhay niyan. Wala pa po kaming narinig na inspirational speaker, commencement speaker, inimbitahan para magbigay ng kanyang or magkwento ng kanyang buhay na rekta na agad, 'di ba? Rekta na agad successful agad. agad. Walang ganon. Maraming mga pagsubok kaya nga it is never a straight road going to the destination, 'di ba? Walang ganun. Ang dami pong talagang kumbaga parang nilawakan na natin yung pag-intindi sa Bornay, hindi na lang sa love life eh. Meron talagang mga paikot-ikot, pabaliktad, may babalik, ma-forward, tas babalik ulit, kakaliwa, kakanan, kahit walang daan, biglang may kakanan. Ganun po sa Salabit. Correct. Yung bago po natin marating yung ating destinasyon. Agree. Di ba parang yung mga kwento natin pag sumakay tayo ng roller coaster, ng ride, di ba? Yung mga extreme rides sa mga theme park. Oo. Nakakatakot. Correct. May paikot-ikot, tinatumbling-tumbling ka, sumisigaw-sigaw ka, di ba? Punong-puno ng emosyon kapag sumakay ka dyan. Pero at the end of the ride, correct, di ba sabay-sabay tayong nagtatawanan, Oo. naghahalakhakan. Tama. Kasi kakaiba yung kwento na na-experience natin Correct, habang tayo ay nakasakay sa roller coaster. Ganon din ang buhay. Nakakasuka, nakakasulasok, Nakakatakot. parang gusto mo na mag-give up. Ilang Oo. beses po tayo nakasakay kunyari sa mga extreme rides na gusto nating patigilin sa gitna nun. 'Di ba? Ibaba nyo na ako, ayoko na. Tigil nyo na, tama na kuya, diba? diba? May mga ganun parang naghahanap ka ng way para senyasan na hindi mo na kaya, 'di ba? Oo. Pero kapag ipinush mo pa pala, kaya mo pa pala. Yes. 'Di ba? So hanggang sa finally natapos mo at masasabi mo sa sarili mo, 'di ba? Mukha man ako, nahagard man ako, 'di ba? Oo. Pero narating ko yung destination kasi hindi nga talaga siya madali. Totoo. At diba tawang-tawa kapag katapos ng lahat? True, ang daming kwento pati. Oo. Binabalikan mo pa nga yung picture doon sa TV, diba? Tama. Kuya, patingin ng mga picture namin habang nakasakay kami. Diba? May nakanganga, may tawang-tawa, may nakakatakot ang itsura. At pag binalikan mo lahat ng kwentong yun, yung mga pictures na yun, hindi ba tawa kayo ng tawa? Correct. Masaya. Hindi ba't yung walang kwento, yung naupo at hindi nagsumali sa rides? Yes. Yung kumakain lang, di ba? Totoo yun. Ang kwento niya, wala siyang kwento. Kumain siyang hotdog, di ba? As compared to, grabe, ang taas nun. Yes. Hindi ko akalain, meron niyang subukan, natikman ko yung kinain niya, hotdog din. Diba? At kahit yung ilang ganon. taon na ang lumipas, dala-dala mo yung kwento na yan. Sa true. Yung kwento ng roller coaster mo na yan. Yung kwento ng buhay mo na yan. Correct. So lagi natin tatandaan na ang buhay talaga, katulad ng sinasabi ni Trista dito sa kwento na may Wagang Bornay, marami po talaga siyang pagbubuhol-buhol. Yes, masalimuot. Oo, correct. Pero nakatadhana ang mga bagay na nakatadhana. Yan. Oo. So kung ano man yung tadhana na yon, sabi Love nga, life. love life, Career. ano pa ba? Faith, ano man. Success. Yan, ano man yan, 'di ba? Tandaan na mahalaga yung journey. Diba? Totoo yun. Sabi nga daw nila mas mahalaga daw yung pagdadaanan mo kasi dun sa mga pagdadaanan mo marami ka talagang ma-experience. Balik tayo doon sa kwento ng roller coaster. Di ba pag sumakay ka ng roller coaster, anong sinasabi ng mga attendant? Isigaw mo lang ate. Correct. Ibirit mo. Ibigay todo mo. Kasi, kaya mo yan, te. Kaya mo yan, te. Di ba? Pag sa zipline, ganun din. Kaya mo yan, te. Diba? I-enjoy mo lang, pagmasdan mo ang paligid. Yun ang sinasabi nila. So parang, di ba kung iahalin tulad natin sa tunay na buhay, i-enjoy mo lang yung journey. Tama. I-enjoy mo lang yung ride. Huwag kang pipikit. The moment na pumikit ka, pag sakay mo ng roller coaster, pag natapos yung ride na yon, habang nakapikit ka, hindi mo na na-enjoy yung ride. Ay, ako na-enjoy ko naman. Kahit nakapikit ako, partner. Huwag kang pipikit.
Pag sumakay ka ng zipline, tapos nakapikit Nakapikit ka the eh, whole time. Ang ganda ng view. Yun yung binayaran mo dun Hindi mo nakita ngayon yung kagandahan ng view Diba? kasi nakapikit ka, Correct di ba? So, i-enjoy mo lang yung journey. Madaling I-enjoy sabihin. mo yung ride. Madaling sabihin, pero mahirap siya talagang gawin. Pero kakayanin mo yan. Kakayanin mo yan. Ako ang confidence ko, partner, pag sasakay ako ng extreme ride, kasi hindi ako extreme rider. Hindi. Parang I'd rather, ako talaga yung walang kwento pagdating sa rides. Kasi ako yung kumakain ng hotdog. Ako talaga. So, ikaw pala yung sample kanina. Ako talaga yung sample kanina. Ako yung kumakain ng hotdog. Ako yung kung wala silang mapag-iiwanan ng mga bag nila. So may saysay din ako, ganyan. Pero dahil hindi ako extreme rider, parang pinipili ko lang yung mga rides na talagang yung masasabi kong gusto ko may kwento ako. Ang confidence ko ay nanggagaling sa mga mas maliit sa akin. So kapag nakita ko ng mas bata sa akin, mas maliit sa akin, ganyan, lumalakas yung loob ko eh. Kasi parang sasabihin ko, kung kinaya niya nga, ba't hindi ko kakayanin? Mas maliit nga siya, parang feeling ko dudulas siya dun sa lock. Lulusot siya, di ba? Lulusot siya, di ba? Pero hindi. Tsaka yung saya-saya niya. Ako kasi parte pagpapasok ako sa roller coaster, yung para lang yan, hindi ako yung taga-kain ng hotdog at saka tambakan ng gamit. Hindi ako masaya parte the whole time, nakapila. Pero yun nga, nakakuha ko ng confidence kapag merong mas maliit sa akin. And also, ganun din sa life. Yes. Diba? Na pwede nating isipin na kung ito nga kinaya niya na bakit parang, hindi mo kakayanin? na parang feeling ko naman, in terms of skills, or in terms of ganda, or in terms of a lot of things, medyo lamang din naman ako kahit papaano, di ba? So kung kinaya niya, kung gagawin niya, bakit hindi ko kakayanin? So ganon. Totoo yun, no? Yan yung mga learnings po natin. For example, yung sinasabi nating enjoy the ride or di ba, seize the moment, ganun din yun eh. Pag nandyan ka na sa sitwasyon na yan, namnamin mo yung bagay yung kung ano yung nandyan. Diba, kung masaya ka, namnamin mo yung kasiyahang yan. Ihalin tulad natin, for example, naalala ko lang bigla, partner, nung pumunta tayo ng China. Tapos, Ay, di ba? ako kasama. Basta pumunta ng China, tapos nasa Sa Great... Binondo lang ako. Ako yung nasa Binondo. Kayo pumunta ng China. Sa Chinatown. Chinatown lang ako. Di ba pumunta ng China yung Love Radio team. Tapos nasa Great Wall of China kami, partner. Okay. So sa baba ng doon sa assembly point, nag-iisip yung mga tao, akyatin natin 'yan. Ang taas ay yung steps ng Great Wall of China, partner. Malalaki talaga yung steps. Matatarik ba o malalaki? Nakakapagod. Nakakapagod sa madaling salita na pag tiningnan mo, nakakatamad talaga siyang gawin. Parang wag na lang. Wag na lang, dito lang tayo sa baba magpa-picture. Kaya lang hindi naman siya mukhang Great Wall of China pag nasa baba ka. Parang lang wall. Ganon. Parang Intramuros, ganon. Ang ganda naman Intramuros, syempre. Naman. Diba? Kaya lang, yung sinasabi natin, may mga tao talagang, akyatin natin. Ito na yung moment eh. Di ba nasa Great Wall of China na tayo eh. Akyatin na natin. So may mga umakyat talaga. Pagdating sa taas, ang ganda pala ng view doon. Yes. So yung sinasabi natin, nandun ka na sa sitwasyon na yun eh. Di ba? Itodo mo na. Isagad mo na. Push mo na yan, Oo, te. At pagbaba ng lahat ng mga taong umakyat, sila yung punong-puno ng kwento. Samantalang iba, nakarating ng Great Wall of China, nasa baba, nakapag-picture, pero hindi kasing saya ng kwento ng mga umakyat sa taas. Correct. Diba? Saka may na yan eh. Mga po. Yan. Alam niyo po ba na yung Great Wall of China, hindi ko alam kung lola ko o may sakit. O may pneumonia nga. Mangkukulam na nananakot. Ganon. Diba? Po, alam niyo ba? Diba? Ang Great Wall of China na napapanood niyo lamang. Yan. At nababasa. Narating ko minsan. Nakit niyo. At alam niyo po ba? Ano ba? Hindi ko alam. Lasing na to, no? Lasing na mangkukulam. Lasing na mangkukulam, diba? Ganon.